Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Sa gitna ng ating mga abalang buhay, sana'y mahanap ninyo ang ilang sandali ng kapayapaan para samahan akong muli sa isang kwentong kakatok sa inyong mga puso. Sabi nila, kayang bilhin ng pera ang lahat. Ang pinakamagagaling na doktor, ang pinakamodernong ospital. Ngunit paano kung ang tunay na lunas sa isang karamdamang hindi maipaliwanag ay hindi matatagpuan sa siyensya, kundi sa isang dampi ng malasakit mula sa taong hindi mo inaasahan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lyra sa kabanatang pinamagatang Anghel na Tagapaglinis. Halos mabitawan ni Lyra ang hawak niyang map nang isang doktor ang biglang sumibad palabas mula sa VIP Suite 301 at muntik na siyang mabunggo. Ang hangin mula sa bilis ng kanyang pagtakbo ay humampas sa mukha ni Lyra. "Get the crash cart! Stat!" sigaw ng doktor. Ang boses ay puno ng pagmamadali. Natigilan si Lyra. Napako sa kanyang kinatatayuan. Sa makintab na sahig na kalilinis lang niya, nakita niya ang malabong refleksyon ng eksena sa loob ng kwarto. Mga aninong nagkakagulo, mga ilaw na kumikislap mula sa mga aparatong medikal, at sa gitna ng lahat, ang refleksyon ng isang lalaking nakatayo sa tabi ng kama. Ang mga balikat ay bagsak, ang ulo ay nakayuko. Isang pamilyar na kirot ang biglang kumurot sa puso ni Lyra. Ang anyo ng pagkatalo sa refleksyon ni Marco Villamonte ay ang parehong anyo na nakita niya sa kanyang ama. Maraming taon na ang nakalipas noong araw na sinabi ng doktor sa probinsya na wala na silang magagawa para sa kanyang ina. Hoy, isang matinis na boses ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Si Aling Tess, ang head nurse na mas matalas pa sa scalpel ang dila. "Anong tinatayo-tayo mo dyan? Ang sahig ang tingnan mo, hindi ang mga nangyayari sa buhay ng mas mayaman sa'yo." Dagdag pa nito, bawat salita ay may kasamang panlilibak. "Pasensya na po." Halos pabulong na sagot ni Lyra. Sabay yuko at mabilis na itinulak ang kanyang cleaning cart palayo sa gulo. Ipinagpatuloy niya ang trabaho, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa VIP Suite, Don Ricardo Villamonte. Isang pangalan na halos alamat na sa mundo ng negosyo. Ngayon, ang alamat na yon ay isa na lamang katawang pinananatiling buhay ng mga makina. Walang makahanap ng lunas. Walang makapagsabi kung gigising pa ba siya. Gabi. Ang ospital ay bumalot na sa isang artipisyal na katahimikan. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang paminsan-minsang beep ng mga makina ang maririnig. Oras na para sa huling round ng paglilinis ni Lyra. Kasama roon ang Suite 301. Kumatok siya ng 3 beses bago dahan-dahang pumasok. Ang silid ay malawak at amoy antiseptic. Nakaupo si Marco sa isang mamahaling leather na sofa. Nakapatong ang siko sa tuhod. Ang mga daliri ay nakasapo sa kanyang noo. Maluwag ang kurbata. Gusot ang buhok. Ang imahe ng isang makapangyarihang CEO ay naglaho. Ang natira ay isang pagod na anak. Hindi man lang siya napansin ni Lyra. Walang imik na ginawa ni Lyra ang kanyang trabaho. Nilinis ang banyo, kinuha ang basura, pinunasan ang mga mesa. Bago siya tuluyang umalis, ang kanyang mga mata ay muling napadako kay Don Ricardo. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw, ang mukha ng matanda ay tila puno ng sakit. Kahit ito'y walang malay, isang alaala ang pumasok sa isip ni Lyra. Ang kanyang lola Elena, isang manggagamot sa kanilang baryo, habang dinidikdik ang mga dahon sa isang lusong. "Ang tunay na paggaling, Apo," sabi nito, "ay hindi lang sa katawan. Kailangan mo ring gamutin ang kaluluwa." May kinapa si Lyra sa bulsa ng kanyang uniforme, isang maliit na supot na gawa sa katsa, tinalian ng abaka. Sa loob nito ay mga pinatuyong dahon ng tanglad, at lavender, isang pampakalma, isang pang-aliw sa espiritu. Napalunok siya. Ang utak niya'y sumisigaw ng huwag.
Ngunit ang puso niya ay bumubulong ng subukan mo. Sa isang iglap ng tapang, humakbang siya palapit sa kama. Ang bawat yapak sa malamig na sahig ay tila umieko sa loob ng kanyang dibdib. Sumulyap siya kay Marco. Nanginginig ang mga kamay. Maingat niyang itinaas ang sulok ng unan ni Don Ricardo. Isinilid niya ang maliit na supot. Isang banayad na halimuyak ang kumalat sa hangin. Tila isang hininga ng kapayapaan sa loob ng silid na puno ng desperasyon. Nang akma na siyang aatras. Isang matinis na tunog mula sa heart monitor ang nagpatigil sa kanya. Napapikit siya sa takot. Ngunit ang sunod na tunog ay hindi na matinis. Mas mabagal, mas panatag, mas may ritmo. Ang pulang linya sa monitor na kanina'y tila nagwawala ay naging isang banayad na alon, isang munting pag-asa. Ang sumibol sa puso ni Lyra. Mabilis siyang tumalikod. Ang puso'y kumakabog sa pinaghalong takot at tuwa. Kailangan na niyang makaalis doon. Ngunit pagpihit niya sa kanto ng pasilyo para bumalik sa janitor's room, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Napatingala siya. Si Marco Villamonte. Nakatayo sa harap niya. Ang mga matay matalim na nakatitig sa kanya. Tila kaya nitong basahin hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ano ang inilagay mo sa ilalim ng unan ng papa ko? Ang tanong ay binitiwan ng may lamig at awtoridad. Isang pangungusap na walang puwang para sa pagsisinungaling. Ang boses ni Marco Villamonte ay tumarak sa dibdib ni Lyra na parang isang malamig na patalim. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang init ng dugo niya ay tila umakyat lahat sa kanyang mukha. Wala po, sir. Nauutal niyang sagot, kasabay ng mabilis na pag-iling. Naglinis lang po ako. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marco. Humakbang siya palapit, na lalong nagpaatras kay Lyra hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likuran. Wala na siyang matatakbuhan. Huwag mo akong gawing tanga. Mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay mababa at may diin. Nakita ko ang lahat mula sa refleksyon sa salamin. Magsabi ka ng totoo. O tatawag ako ng security ngayon din. Napalunok si Lyra. Ang mga imahe ng kanyang inang may sakit sa probinsya ay biglang pumasok sa kanyang isip. Hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho. Ito lang ang bumubuhay sa kanila. Mga halaman lang po iyon, sir. Nanginginig niyang pag-amin. Gamit po ng lola ko sa probinsya. Pampakalma lang po. Wala pong masamang epekto. Halaman? Tumaas ang isang kilay ni Marco. Ang ekspresyon ay pinaghalong pagdududa at pagkutya. Sa tingin mo ba'y maniniwala ako sa mga arbularyong tulad mo? My father is fighting for his life with the best medical technology available. And you dare to put some weeds under his pillow? Ang sakit ng mga salita ni Marco ay mas matindi pa kaysa sa takot na nararamdaman niya. Hindi po ito basta-basta damo, sir. Ito po ay enough. Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Buti na lang at walang ibang tao roon. Napapikit si Lyra. Hinahanda ang sarili sa pinakamasama. Ngunit katahimikan ang sumunod. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niya si Marco na nakatalikod na sa kanya. Nakasuntok ang isang kamay sa pader. Ang kanyang mga balikat ay marahas na umaangat at bumababa. Lahat sinubukan na namin. Narinig niyang bulong ni Marco. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili nito. Ang boses nito ay basag, puno ng desperasyon na ngayon lang narinig ni Lyra. The best doctors from all over Asia, experimental drugs, lahat. Pero walang nangyayari. Dahan-dahan itong humarap muli sa kanya. Ang galit sa mga mata nito kanina ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Ang pagod ng isang taong wala nang makapitan. Nang ilagay mo yon, sabi niya, bumagal ang heart rate niya. Naging stable. It was the first positive change in 3 weeks. Hindi makapagsalita si Lyra. Sino ka ba talaga? Tanong ni Marco. Lyra Santos po.
janitress. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitimbang ni Marco ang bawat salita, ang bawat kilos ni Lyra. Biglang isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Marco, darling, kanina pa kita hinahanap. Dumating si Isabela Fortaleza, ang napakagandang fiancé ni Marco. Nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida, tila isang mamahaling bulaklak sa gitna ng steril na ospital. Lumapit ito at kumapit sa braso ni Marco. Ang mga mata nito ay agad na napako kay Lyra. At isang tingin ng pagkamuhi at pagkasuklam ang dumaan sa mukha nito. "Oh, it's just the janitress," sabi ni Isabela. Ang boses ay tumutulo sa pangmamaliit. "Anong ginagawa mo dito, miss? Hindi ka ba dapat nag-aalis ng mga basahan?" Hindi sumagot si Lyra. Napatungo na lamang siya. "Isabela, please!" Mahinang saway ni Marco. Ngunit hindi nagpaawat si Isabela. Tiningnan niya si Lyra mula ulo hanggang paa. "Huwag mong masyadong dinidikit ang sarili mo sa fiancé ko. Baka madumihan ang suit niya." Akmang aalis na si Lyra nang muling magsalita si Marco. Ang boses ay nagbabalik sa dati nitong awtoridad. "Hintayin mo ako sa opisina ko. First floor, executive wing. Now." Utos niya kay Lyra bago hinila si Isabela palayo. Habang naglalakad si Lyra papunta sa opisina ni Marco, pakiramdam niya'y libo-libong karayom ang tumutusok sa kanyang dibdib. Pagtatalsikin na ba siya sa trabaho? Ipapakulong? Ang opisina ni Marco ay malawak. May malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang mga ilaw ng syudad. Umupo si Lyra sa isang silya sa harap ng malaking mahogany desk. Ang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Ilang minuto pa, pumasok si Marco at isinara ang pinto. "Gusto kong sabihin mo sa akin ang lahat," sabi niya. Umupo sa kanyang swivel chair. "Lahat ng alam mo tungkol sa mga halamang iyon." Nagsimulang magkwento si Lyra tungkol sa kanyang lola Elena, tungkol sa mga halamang gamot na minana pa nila sa kanilang mga ninuno, tungkol sa kung paano hindi lang katawan ang ginagamot nila, kundi pati na rin ang kaluluwa. Nakikinig lang si Marco. Hindi kumikibo. "Kinausap ko si Dr. Alcaraz kanina," sabi ni Marco pagkatapos. "He said it was a statistical anomaly. Isang tsamba lang. He warned me against superstitious nonsense." Napatungo si Lyra. "Pero wala na akong pakialam sa sinasabi nila," pagpapatuloy ni Marco. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lyra ang determinasyon sa mga mata nito. "Wala na akong ibang pagpipilian." Tumayo ito at lumapit sa bintana. Nakatanaw sa malayo. "I will make you a deal, Lyra Santos," sabi niya, hindi lumilingon. "A secret arrangement between the two of us. Ituloy mo ang ginagawa mo. Gamutin mo ang papa ko gamit ang kaalaman mo." Napanganga si Lyra. "Kung magtagumpay ka, kung magising ang papa ko, I will not only pay you 100 times your salary." Humarap ito sa kanya. "Sasagutin ko ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng nanay mo, kahit saan pang ospital, kahit magkano pa yan. I will give your family a new life." Napatayo si Lyra sa gulat. Pero, dagdag ni Marco, ang boses ay muling naging malamig at seryoso. "Kung may mangyaring masama sa kanya dahil sa'yo, kung lalo siyang lumala, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng trabaho. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Ito ay isang alok. At isa ring banta. Isang sugal na ang nakataya ay ang lahat-lahat sa buhay ni Lyra." Tinitigan niya ang mga mata ni Marco. Nakita niya ang desperasyon ng isang anak at naunawaan niya iyon. "Ito na ang huling baraha ko, Lyra," sabi ni Marco. "Huwag mo akong bibiguin." Huminga ng malalim si Lyra. Inangat niya ang kanyang baba. "Tinatanggap ko po," sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit buo. Sa labas ng opisina, sa likod ng bahagyang nakaawang na pinto, nakatayo si Isabela.
Hindi niya narinig ang lahat ng usapan, ngunit sapat na ang kanyang nakita ang tinginan ng dalawa. Ang intensidad sa silid. Nagsara ang kanyang mga palad sa isang mahigpit na kamao, ang mga kukoy bumaon sa kanyang balat. Isang apoy ng pagdududa at selos ang nagsimulang mag-alab sa kanyang puso. Ang bawat gabi ay naging isang ritual para kay Lyra. Kapag ang buong St. Jude Medical Center ay nahihimbing na sa katahimikan, ang kanyang tunay na trabaho ay doon pa lamang nagsisimula. Hindi na siya ang hamak na tagapaglinis. Sa loob ng VIP Suite 301, siya ay nagiging isang manggagamot. Hindi na niya kailangang magtago. Binigyan siya ni Marco ng access card para malaya siyang makapasok sa kwarto anumang oras. Ang kanilang kasunduan ay isang lihim na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Sa unang gabi ng kanilang kasunduan, dinala ni Lyra ang isang maliit na palayok na gawa sa luwad. Sa loob nito, nagpakulo siya ng pinaghalong dahon ng romero at bayabas sa ibabaw ng isang portable stove. Ang mabining usok na may halimuyak ng kagubatan ay dahan-dahang pumuno sa silid, tila itinataboy ang amoy ng gamot at karamdaman. Para po ito linisin ang hangin at ang espiritu ninyo, Don Ricardo. Bulong ni Lyra habang ipinapaypay ang usok palapit sa kama. Gabi-gabi, iba-iba ang kanyang ginagawa. May mga gabing hinahaplos niya ng maligamgam na langis ng niyog na may halong dinikdik na luya ang mga paa at kamay ni Don Ricardo. May mga gabing binabasahan niya ito ng mga lumang tula. At may mga gabing kinakantahan niya ito ng mga kundiman na itinuro sa kanya ng kanyang lola Elena. Mga awit tungkol sa nawalang pag-ibig, pangungulila at pag-asa. Laging naroon si Marco. Nakaupo sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Sa simula, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagdududa. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nakikita niya ang kakaibang debosyon ni Lyra. Hindi ito trabaho para sa kanya. Isa itong misyon. Nakikita niya ang lambing sa bawat haplos, ang sinseridad sa bawat salita, ang pag-asa sa bawat nota ng kanyang mga kanta. Isang gabi, habang abala si Lyra sa paghahanda ng pinakuluang dahon ng sambong, bigla siyang nilapitan ni Marco. Para saan yan? Tanong nito. Nagulat si Lyra. Ito ang unang beses na kinausap siya nito sa loob ng silid habang ginagawa niya ang kanyang ritual para po sa kidney niya. Sagot ni Lyra, pampaihi po, para mailabas ang mga lason sa katawan. Tumango si Marco. Uminom ka na ba ng kape? Umiling si Lyra. Lumabas si Marco at bumalik na may dalang 2 tasa ng mainit na kape mula sa mamahaling coffee machine sa labas. Iniabot niya ang isa kay Lyra. Nagtama ang kanilang mga daliri sa pag-abot ng tasa at isang kakaibang kuryente ang gumapang sa braso ni Lyra. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Salamat po, Sir Marco. Just call me Marco, sabi nito bago sumimsim sa kanyang kape. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan, ngunit hindi ito iyong nakakailang na katahimikan. Isang payapang katahimikan. Habang ginagawa ni Lyra ang kanyang trabaho, hindi niya namalayang nakatulog na pala si Marco sa sofa. Ang tasa ng kape ay nasa ibabaw pa rin ng mesang katabi nito. Napangiti si Lyra. Sa kabila ng kayamanan at kapangyarihan, pagod din pala itong napapagod. Kinumutan niya ito gamit ang isang maliit na cashmere blanket na nakasabit sa upuan. Nang akma na siyang aalis, isang mahinang ungol ang narinig niya mula sa kama. Napalinggon siya, si Don Ricardo. Mabilis siyang lumapit. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng mga daliri sa kanang kamay ng matanda. Tila sinusubukang kumuyom. Paulit-ulit. Sir Marco! Sir Marco! Gising. Pabulong na yugyog ni Lyra kay Marco. Nagising si Marco. Medyo naguguluhan pa. What? What is it? Ang kamay po ng papa ninyo. Gumagalaw. Mabilis na napabangon si Marco
at lumapit sa ama. Pareho nilang pinanood ang himala. Isang maliit na paggalaw. Ngunit para sa kanila, ito ay sinlaki ng isang bundok. Pagkatapos ng ilang linggong pananahimik, sa wakas, may senyales ng buhay. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Isang tunay na ngiti na ngayon lang nakita ni Lyra. At sa ngiting iyon, nakita ni Lyra hindi ang aroganteng CEO, kundi ang isang anak na puno ng pag-asa. "It's working, Lyra. It's working," sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng hindi maipaliwanag na saya. Sa sobrang tuwa, hindi niya namalayang nahawakan niya ang magkabilang balikat ni Lyra. Ang init ng mga kamay niya ay bumalot kay Lyra. Nagkatinginan sila sa mga mata ni Marco. Wala na ang pagdududa, napalitan ito ng pasasalamat. At isang bagay pa na hindi niya mapangalanan. Tila may kung anong nabubuo sa pagitan nilang dalawa sa loob ng tahimik na silid na iyon. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang pinutol ng pagbukas ng pinto. Si Isabela. Nakatayo sa may pintuan, dala ang isang basket ng mga prutas. Nakita niya ang lahat ang pagngiti ni Marco. Ang pagkakahawak nito sa balikat ni Lyra. Ang paraan ng kanilang pagtitinginan. Ang ngiti sa mukha ni Isabela ay agad na naglaho. "Am I interrupting something?" Tanong niya. Ang boses ay matamis, ngunit may nakatagong lason. Samantala, sa nurse's station, nag-uusap si Aling Tess at isa pang nurse. "Napapansin mo ba, Tess?" sabi ng kasama niya. Laging pumapasok sa kwarto ni Don Ricardo yung janitress na si Lyra. At laging naroon din si Sir Marco. "Anong meron?" Sumimangot si Aling Tess. "Abay, ewan ko dyan. Pero kanina, may narinig akong bulong-bulungan mula sa isang utility. Nakikita raw niyang may mga daladalang kakaibang halaman at kung ano-anong pinapakulo ang Lyra na yan sa loob. Baka naman kinukulam na niya si Sir Marco." Nagtawanan sila. Ngunit ang buto ng mali siya ay naitanim na. Kinabukasan, habang naglilinis si Lyra, tinawag siya ni Dr. Alcaraz, ang prim at seryosong doktor na may hawak sa kaso ni Don Ricardo, Miss Santos. Simula nito, Mr. Villamonte informed me of a slight improvement in his father's motor reflexes. "It's unexpected. Mabuti po kung ganoon, Doc." Magalang na sagot ni Lyra. Tinitigan siya ni Dr. Alcaraz mula ulo hanggang paa. "May naririnig akong mga usap-usapan, Miss Santos, tungkol sa mga ginagawa mo sa silid ng pasyente. Let me be clear. Isa kang janitress. Kung ano man yang pinaggagawa mong kahibangan, itigil mo na. One wrong move, and you could be facing a lawsuit for malpractice." Ang banta ay malinaw. Ang pader ng pagdududa ay nagsisimula ng bumalik. Kinagabihan, bago pumasok si Lyra sa silid, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang tiyahin sa probinsya. Umiiyak ito. "Lyra! Apo! Ang nanay mo! Inatake na naman! Kailangan na raw siyang operahan agad! Kailangan natin ng malaking pera." Nabitawan ni Lyra ang kanyang telepono. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bigat ng mundo ay muling bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang balitang natanggap ni Lyra ay tila isang malaking alon na humampas at nag-iwan sa kanya na basang-basa sa pampang ng kawalan ng pag-asa. Kailangan ng pera, malaking pera, at kailangan ito sa lalong madaling panahon. Ang kanyang tanging pag-asa ay ang kasunduan nila ni Marco. Kailangan niyang pagalingin si Don Ricardo. Kailangan itong magising. Pumasok siya sa VIP suite na may panibagong determinasyon, ngunit may kasama ring bigat sa dibdib. Nakita siya ni Marco. "May problema ba, Lyra?" tanong nito. Napansin agad ang pamumugto ng kanyang mga mata. Umiling lang si Lyra. Ayaw niyang maging pabigat pa. "Wala po, sir. Marco, pagod lang po siguro." Hindi na nangulit si Marco. Ngunit nanatili ang pag-aalala sa mukha nito.
Inihanda ni Lira ang isang espesyal na pamahid para sa gabing iyon. Ito ang pinaka-espesyal na receipt ng kanyang lola Elena. Isang halo ng langis ng niyog, pinainitang dahon ng kakawate, at ilang patak ng katas mula sa isang mabangong bulaklak na sa kanilang probinsya lang matatagpuan. Sabi ng kanyang lola, ang halimuyak nito ay kayang abutin ang pinakamalalim na bahagi ng isang natutulog na diwa. Habang marahan niyang iminamasahe ang pamahid sa sentido at pulso ni Don Ricardo, pumikit siya at bumulong ng isang dasal. Gumising na po kayo. Marami pong umaasa sa inyo. Nakatayo si Marco sa paanan ng kama. Tahimik na pinagmamasdan ng eksena. Nakikita niya ang desperasyon sa bawat haplos ni Lira. Ngunit may napansin din siyang kakaiba. Ang amoy ng pamahid. Pamilyar ito. Tila isang alaala mula sa kanyang malayong kabataan, isang amoy na hindi niya matukoy kung saan nanggaling. Bigla, isang salita ang kumawala mula sa mga labi ni Don Ricardo. Mahina, garalgal, halos isang hangin lang, ngunit sa sobrang tahimik ng silid, ito'y narinig nilang dalawa ng napakalinaw, Napahinto ang kamay ni Lira sa ere. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Marco naman ay natigilan, tila isang estatwang biglang nagyelo. Elena, inulit ng matanda ang pangalan. Mas malinaw ng kaunti ngayon. Ang mga mata nito'y nanatiling nakapikit, ngunit isang butil ng luha ang gumulong mula sa gilid ng mata nito, pababa sa kanyang maputlang pisngi. Anong sabi niya? Tanong ni Lira. Kahit narinig niya ito ng malinaw, hindi sumagot si Marco. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkalito. Lumapit siya sa tabi ng kama, tinitigan ang kanyang ama. Papa? Papa? Naririnig mo ba ako? Ngunit wala nang sumunod na salita. Bumalik sa dati ang payapang paghinga ni Don Ricardo. Tanging ang pangalang Elena ang naiwang nakalutang sa hangin, puno ng misteryo. Nagkatinginan sina Lira at Marco. Sino si Elena? Tanong ni Lira. Umiling si Marco. Ang isip ay tila lumilipad sa malayo. Hindi ko alam. I've heard that name before. Noong bata pa ako. Minsan, kapag nalalasing si Papa, nababanggit niya ang pangalang yan. Pero akala ko, muling bumalik ang tingin ni Marco sa pamahid na hawak ni Lira. Ang amoy na yan, saan galing yan? Sa probinsya po namin. Receipt po ng lola ko. Sagot ni Lira. Anong pangalan ng lola mo? Mabilis na tanong ni Marco. Elena po. Elena Santos. Ang mga salita ni Lira ay tila isang malakas na sampal kay Marco. Napaurong ito ng isang hakbang, ang kanyang mga matay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagka-realize. Hindi maaari, bulong niya sa sarili. Ang koneksyon ay biglang nabuo sa kanyang isipan na parang kidlat. Ang pamilyar na amoy, ang pangalang binanggit ng kanyang ama, ang pangalan ng lola ni Lira. Noong bata siya, naaalala niyang may isang lumang baul sa bodega ng kanilang mansyon. Isang araw, sa kanyang paglalaro, nabuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang mga liham na nakatali ng laso at isang kupas na litrato ng kanyang ama noong binata pa, kasama ang isang napakagandang babae na may mahabang buhok at isang ngiting tila kayang magpailaw ng buong kalangitan. Sa likod ng litrato, nakasulat, Ricardo at ang aking Elena. Lira, sabi ni Marco, ang boses ay seryoso. Kailangan kong umuwi. May kailangan akong kumpirmahin. Dito ka lang. Huwag mong iiwan si Papa. Walang tanong-tanong na umalis si Marco. Iniwan si Lira na litong-lito at kinakabahan sa loob ng silid. Ano ang nangyayari? Paanong ang pangalan ng kanyang lola ay naging susi sa natutulog na alaala ni Don Ricardo? Sa labas ng ospital, si Isabela, na kanina pa naghihintay sa labi,
ay nakita ang nagmamadaling pag-alis ni Marco. Sinubukan niya itong tawagin, ngunit hindi siya pinansin. Puno ng galit at pagdududa, nilapitan niya si Aling Tess sa nurse's station. "Tess, sabihin mo nga sa akin," sabi ni Isabela. Dinukot ang isang makapal na sobre mula sa kanyang Hermes bag at ipinatong sa counter. Ano ba talaga ang ginagawa ng janitress na yan sa loob ng kwarto ni Tito Ricardo gabi-gabi? Tiningnan ni Aling Tess ang sobre, pagkatapos ay kay Isabela. Isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Halika, maupo ka ma'am. May ikukwento ako sa'yo." Ilang oras ang lumipas. Bumalik si Marco sa ospital. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na isang lumang-lumang litrato. Diretso siyang pumasok sa VIP suite. Naabutan niya si Lira na nakaupo sa tabi ng kama. Binabantayan si Don Ricardo. "Lira," sabi niya, ang boses ay nanginginig. Iniabot niya ang litrato. Kinuha ito ni Lira. Sa kupas na larawan, nakita niya ang isang batang Don Ricardo, masaya at puno ng buhay. At sa tabi nito, ang isang dalagang pamilyar na pamilyar sa kanya. Ang mga mata, ang ilong, ang ngiti, Lola. Bulong ni Lira. "Si Lola, Elena ko to noong dalaga pa siya." Kinumpirma na. Ang babaeng minahal at hindi malimutan ni Don Ricardo ay ang lola ng babaeng ngayon ay nag-aalaga sa kanya. "Paano?" tanong ni Lira. Ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. "He loved her," sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pait. "Pero tinutulan sila ng pamilya ko. They forced him to marry my mother for a business merger. They sent your grandmother away." Hindi na nila nalaman kung anong nangyari sa kanya. Biglang naunawaan ni Lira ang lahat. Ang kalungkutan sa mga mata ng kanyang lola sa tuwing nagkukwento ito tungkol sa Maynila. Ang mga kantang malulungkot na itinuro nito sa kanya. Ang lalaking minahal nito ng lubos ngunit nawala. Ang lalaking ngayon ay si Don Ricardo Villamonte. Ang lalaking ngayon ay nasa bingit ng kamatayan sa kanyang harapan. Ang pamilyang naging dahilan ng habambuhay na pagdurusa ng kanyang lola ay ang pamilyang hinihingan niya ngayon ng tulong. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang gumising kay Lira. Ang kanilang mga mundo ay konektado pala sa isang masakit at komplikadong paraan. Ang revelasyon ay tila isang malakas na bagyo na dumaan sa loob ng VIP Suite 301. Nag-iwan ng katahimikang mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Nakatitig lang si Lira sa lumang litrato. Ang mga daliri nanginginig habang hinahaplos ang imahe ng kanyang lola. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ng kanyang nakaraan ay biglang nagkabit-kabit. Ang lungkot, ang mga hindi nasagot na tanong, ang sakit na ipinasa sa henerasyon. Kaya pala, bulong niya, ang mga luhay tuluyan ng bumagsak. Kaya pala ganun na lang ang lungkot ni Lola. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang tingin ay napako sa walang malay na mukha ni Don Ricardo. Ang lalaking ito ang dahilan ng lahat. Ngunit paano siya magagalit sa isang taong walang kalaban-laban? Lumapit si Marco at umupo sa tabi niya. Hindi sa tabi ng isang amo sa kanyang empleyado, kundi sa tabi ng isang taong karamay sa sakit. "I'm sorry, Lira," sabi niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. "Hindi ko alam." "Kung alam ko lang," umiling si Lira. Pinupunasan ang kanyang mga luha. "Wala po kayong kasalanan. Pareho lang tayong biktima ng nakaraan. Sa sandaling iyon, ang pader sa pagitan nila, ang agwat ng kanilang estado sa buhay ay tuluyang gumuho. Ang nakaupo roon ay hindi na ang tagapagmana ng Villamonte at ang hamak na janitress. Sila'y dalawang kaluluwang pinag-ugnay ng isang masalimuot na tadhana. Mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi na lang tungkol sa pagpapagaling kay Don Ricardo ang kanilang pagsasama. Naging sandalan sila ng isa't isa. Kinukwentuhan ni Lira si Marco tungkol sa kanyang lola Elena, ang kabutihan nito.
Ang pagmamahal sa mga halaman, ang mga pangaral nito. Si Marco naman, sa unang pagkakataon, ay nagbukas ng kanyang sarili. Ikinuwento niya ang bigat ng pagiging isang Villamonte, ang pressure na laging maging perpekto, ang kalungkutan ng paglaki sa isang mansyon na puno ng yaman ngunit kulang sa pagmamahal. Isang gabi, naabutan ni Lira si Marco na nakatitig sa bintana, malalim ang iniisip. "Okay ka lang, Marco?" tanong niya. Lumingon ito. Isang malungkot na ngiti ang nasa labi. "Naaalala ko lang si Papa. He was never truly happy. Palagi siyang malayo. Kahit magkatabi kami. Ngayon, naiintindihan ko na. He spent his whole life loving a memory." Pinagsisisihan niya ang lahat. Ang sinseridad sa mga mata ni Marco ay umantig sa puso ni Lira. Sa kabila ng lahat, nakikita niya ang isang mabuting lalaki na nasasaktan para sa kanyang ama. "Hindi pa huli ang lahat," sabi ni Lira. "Lumapit dito. Kaya natin to. Bubuhayin natin siya." Ang kanyang mga salita ay tila isang balsamo sa sugatang puso ni Marco. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam ng seguridad kay Lira. "Salamat, Lira," sabi ni Marco. "Salamat sa lahat." Nagkatinginan sila. At sa katahimikan ng silid, isang bagong damdamin ang isinilang. Isang damdamin na mas malalim pa sa pagkakaibigan, mas dalisay kaysa sa utang na loob. Ngunit sa labas ng kanilang munting mundo, ang dilim ay nagsisimula ng kumalat. Si Isabela, armado ng mga impormasyong nakuha niya mula kay Aling Tess at pinalala pa ng kanyang sariling selos, ay nagsimulang maghasik ng lagim. Nakita niyo ba? Yung janitress, tila ahas na unti-unting pumupulupot kay Marco. Sabi niya sa mga kaibigang sosyalera sa isang mamahaling restaurant, "I heard she's a witch." "Amang kukulam," sabi naman ng isa. Ginagamitan niya ng gayuma si Marco at baka pati si Tito Ricardo. Ang chismis ay kumalat na parang apoy sa loob at labas ng ospital. Ang mga yaya, driver, at iba pang empleyado ng mga Villamonte ay nagsimulang magbulungan. Ang mga nurse at staff ng Sainte Jude ay tinitingnan na si Lira na may halong takot at pandidiri. Isang hapon, habang nagtutulak si Lira ng kanyang cart, hinarang siya ni Isabela sa pasilyo. May kasama itong dalawang kaibigan. Lahat sila'y nakatingin sa kanya na parang isang basura. "Well, well, well. Look who's here." Simula ni Isabela. Ang boses ay matamis, ngunit nakakainsulto. "The miracle worker." Hindi umimik si Lira. Biglang nadulas si Isabela at natapon ang hawak niyang mamahaling latte sa puting uniforme ni Lira. Ang mainit na likido ay pumaso sa balat niya. "Oh my gosh, I'm so sorry," sabi ni Isabela, ngunit ang kanyang mga matay nangaasar. "Ang clumsy ko talaga. Halika, punasan mo dali. Baka manikit pa sa sahig." Nagtawanan ang mga kaibigan nito. Inabutan siya nito ng panyo. Ang ibig sabihin ni Isabela ay lumuhod siya at punasan ng sahig. Nanginginig sa galit at kahihiyan si Lira. "What's going on here?" Isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa lahat. Si Marco, nakatayo sa dulo ng pasilyo, ang mukha'y madilim sa galit. Mabilis na nag-iba ang ekspresyon ni Isabela. "Oh darling, it was an accident. Natapunan ko siya." "I saw what you did, Isabela," malamig na sabi ni Marco. Lumapit siya, hinubad ang kanyang suit jacket at ipinatong sa mga balikat ni Lira para takpan ang mantsa sa uniforme nito. Kinuha niya ang kamay ni Lira. "Halika, Lira. Umalis na tayo dito." Hinila niya si Lira palayo. Iniwan si Isabela na nakanganga. Ang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan sa harap ng kanyang mga kaibigan. Ito na ang huling patak. Ang pagtatanggol ni Marco kay Lira sa harap ng maraming tao
ay isang deklarasyon ng giyera. Layuan mo si Marco. Kung ayaw mong pagsisihan ang araw na tumapak ka sa ospital na ito. Bulong ni Isabela sa sarili. Ang kanyang mga matay nag-aapoy. I will destroy you. Nang gabing iyon, pagbalik ni Lyra sa janitor's room para kunin ang kanyang mga gamit bago umuwi, nadatnan niyang nakakalat ang lahat. Ang kanyang maliit na bag na pinaglalagyan ng mga espesyal na halamang gamot ay bukas at nakataob sa sahig. Ang pinakaimportanteng sangkap, ang mga tuyong bulaklak na nagpagising sa alaala ni Don Ricardo ay wala na. Ninakaw. Ang paninira ni Isabela ay hindi nagtapos sa pangiinsulto. Ngayon, ang kanyang mga galamay ay umabot na hanggang sa pinakasagradong gamit ni Lyra. Ang pagkawala ng mga halamang gamot ay tila pagputol sa kanyang koneksyon sa kanyang lola at sa pag-asang gumaling si Don Ricardo. Sino ang gagawa nito? Tanong ni Lyra kay Marco nang ipakita niya ang nagkalat na gamit. Isang pangalan lang ang pumasok sa isip ni Marco, Isabela. Ang galit ay muling umakyat sa kanyang ulo. Ang babaeng pakakasalan niya ay nagiging isang halimaw sa kanyang paningin. Hayaan mo na yan, Lyra, sabi ni Marco. Ako ang bahala. For now, we need to focus on Papa. Pero paano? Wala na ang pinaka-importanteng sangkap. Mayroon pa sa probinsya, sabi ni Lyra. Pero aabuti ng ilang araw bago maipadala rito. Sa mga sumunod na araw, tila bumalik sa dati ang lahat. Naging stagnant ang kondisyon ni Don Ricardo. Nawala ang maliliit na pag-usad na nakita nila. Ang pag-asa na nagsimulang sumibol ay tila unti-unti na namang nalalanta. At kasabay nito, lalong lumalapit ang puso ni Marco kay Lyra. Nakikita niya ang pag-aalala nito. Ang dedikasyon nito kahit na sa kabila ng paninira ng iba. Nagsimula siyang mag-isip. Ang kasal nila ni Isabela, ito ba talaga ang gusto niya? O isa lang itong negosyo? Isang obligasyon sa pamilya? Ang nararamdaman niya para kay Lyra ay iba. Totoo, dalisay. Isang gabi, hindi na natiis ni Marco. Habang nagkakape sila ni Lyra sa balkonahe ng VIP suite, tinanong niya ito, Lyra, kung sakaling gumaling si Papa, anong gagawin mo pagkatapos? Nag-isip si Lyra. Uuwi po ako sa probinsya. Aalagaan ko si nanay. At siguro, ipagpapatuloy ko ang ginagawa ni Lola Elena. Ang manggamot, isang simpleng pangarap. Isang payapang buhay. Ang eksaktong kabaligtaran ng magulo at artipisyal na mundo ni Marco. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, iyon ang mundong gusto niyang maging bahagi. What if? What if I asked you to stay? Mahinang tanong ni Marco. Natigilan si Lyra. Po? Pero bakit naman po? Because. Tinitigan siya ni Marco sa mata. Ang mga ilaw ng syudad ay nagsisilbing tanawin sa kanilang likuran. Because I think I'm falling for you, Lyra. Ang pag-amin ay lumabas sa bibig ni Marco nang walang pag-aalinlangan. Ito na marahil ang pinakatotohanang salitang binitiwan niya sa buong buhay niya. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Ang puso niya ay nagsimulang tumakbo na parang kabayong wala ng preno. Naririnig niya ba ito ng tama? Si Marco Villamonte, may gusto sa kanya, hindi siya nakasagot. Ang gulat ay pumigil sa kanyang dila. Samantala, si Isabela, na lalong nagiging desperado, ay alam na kailangan na niyang gumawa ng isang malaking hakbang. Ang simpleng paninira ay hindi na sapat. Kailangan niyang tanggalin si Lyra sa eksena. For good, nag-isip siya ng isang plano. Isang plano? Na hindi lang magpapalayas kay Lyra, kundi dudurog din sa reputasyon nito at sa tiwala ni Marco. Kinabukasan, habang nasa isang social event, sadya niyang ipinagmayabang ang kanyang bagong bili na diamond necklace. Isang napakamahal na alahas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tiniyak niyang makikita ito ng lahat. Pagbalik sa ospital,
Habang naglalakad sa pasilyo kung saan naglilinis si Lyra, maingat niyang inilagay ang kwintas sa bulsa ng cleaning cart ni Lyra nang hindi nito napapansin. Pagkatapos, naglakad siya palayo ng ilang hakbang. Oh my God! Bigla siyang sumigaw. Hinahawakan ang kanyang leeg. My necklace! Nawawala ang diamond necklace ko! Agad na nagkagulo ang mga tao. Dumating ang security ng ospital. Nandito lang yon kanina. Sigurado ako. Umiiyak na sabi ni Isabela. Tumingin siya sa paligid at ang kanyang mga mata ay sinadyang napako kay Lyra na nakatayo lang doon. Litong-lito. Baka. Baka may kumuha. Sabi pa ni Isabela. Ang mga mata'y puno ng luha ng buwaya. Tumingin siya sa head ng security. Please, search everyone. That necklace is worth millions. Walang magawa ang security kundi sundin ang utos. Sinimulan nilang kapkapan ang mga staff na malapit doon. At syempre, ang cart ni Lyra. Sir, ano po ito? Tanong ng isang guard. Dinudukot ang isang kumikinang na bagay mula sa bulsa ng cart. Ang diamond necklace. Lahat ng mata ay napunta kay Lyra. Magnanakaw. Walang hiya. Kaya pala laging nakadikit kay Sir Marco. Pera lang pala ang habol. Hindi po ako! Umiiyak na tanggi ni Lyra. Hindi ko po alam kung paano napunta yan diyan. Tiningnan siya ni Isabela. Isang ngiti ng tagumpay ang nakatago sa likod ng kanyang kunwaring pagka-shock. I can't believe this. Lyra, ikaw? Dumating si Marco na naalarma sa kaguluhan. Nakita niya ang kwintas sa kamay ng guard at si Lyra na umiiyak habang pinalilibutan ng mga mapanghusgang mata. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Marco, darling. Sa lubong ni Isabela, yumakap sa kanya. That janitress! She stole my necklace! Nakita sa cart niya! Tumingin si Marco kay Lyra. Nakita niya ang takot at desperasyon sa mga mata nito. Ito ang mga matang hindi kailanman magsisinungaling. Pagkatapos, tumingin siya kay Isabela at sa isang iglap, sa likod ng mga pekeng luha, nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Alam na niya, isa itong patibong, huwag ninyo siyang gagalawin. Sabi ni Marco sa mga guard. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng awtoridad. Lumapit siya at tumayo sa pagitan nila at ni Lyra. Alam ko kung sino ang tunay na magnanakaw dito. Tinitigan niya ng diretso si Isabela. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Ang mga salita ni Marco ay bumagsak sa gitna ng nagkakagulong pasilyo na parang isang malakas na kulog. Lahat ay natahimik. Maging si Isabela ay natigilan. Ang kunwaring pag-iyak ay naputol. What? What are you talking about, Marco? Tanong ni Isabela. Sinusubukang bawiin ang kanyang composure. It's obvious she's the thief. Hindi pinansin ni Marco ang sinabi niya. Humarap siya sa head ng security. I want you to pull up the CCTV footage of this hallway for the last 10 minutes. Now, nataranta ang security. Pero Sir Marco, now. Ang utos ni Marco ay umalingaw-ngaw. Walang sinumang nangahas na sumuway. Habang hinihintay ang footage, binalingan ni Marco si Lyra. Hinawakan niya ito sa braso, isang kilos ng suporta at paniniwala. Magtiwala ka sa akin, bulong niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Tumango si Lyra, kahit na ang puso niya'y kumakabog pa rin sa takot at kahihiyan. Samantala, ang kulay sa mukha ni Isabela ay unti-unting nawawala. CCTV? Hindi niya naisip iyon. Ang pasilyong ito ay medyo tago. Inakala niyang walang kamerang naka-install dito. Ilang sandali pa, dumating ang isang security personnel na may dalang tablet. Ipinakita niya ito kay Marco. Here it is, sir. Pinanood ni Marco ang video. Kitang-kita ang lahat. Si Lyra na nagmamop, si Isabela na naglalakad,
Ang maingat nitong paglapit sa cart, ang mabilis na paghulog ng kwintas sa bulsa nito, at ang pagsigaw nito pagkatapos. Walang salitang sinabi si Marco. Iniabot lang niya ang tablet kay Isabela nang makita ni Isabela ang nasa screen, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang ebidensya ay malinaw. Hindi maikakaila. It's not what it looks like. Desperada niyang sabi. That's edited. Ngunit wala nang naniwala sa kanya. Ang mga matang kanina'y mapanghusga kay Lyra ay ngayon ay nakatutok na lahat sa kanya, puno ng pagkasuklam. Ang kanyang mga kaibigang sosyalera ay dahan-dahang lumalayo sa kanya, tila isang may ketong. Security, take her to my office. Mahinahong utos ni Marco. We will settle this with our lawyers. Habang dinadala ng security si Isabela, na nagwawala at sumisigaw, hinila ni Marco si Lyra palayo sa lahat. Dinala niya ito sa rooftop ng ospital, kung saan tanging ang hangin at ang tanawin ng syudad ang kanilang kasama. Salamat Marco, sabi ni Lyra. Ang boses ay nanginginig pa rin. Kung wala ka, shh, sabi ni Marco. Niyakap ito ng mahigpit. I told you, I trust you. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Lyra ang kaligtasan. Naramdaman niyang sa wakas, may isang taong handang maniwala at ipaglaban siya. Humiwalay siya sa yakap at pinunasan ang kanyang mga luha. Kailangan kong umalis dito, Marco, sabi niya. Masyado nang magulo. No, mabilis na sagot ni Marco. You can't leave. Papa needs you. I need you. Dinukot ni Marco mula sa kanyang wallet ang kupas na litratong natagpuan niya. Hindi ito nagkataon lang, Lyra. Tadhana ang nagdala sa iyo dito. Iniabot niya ang litrato. Tiningnan itong muli ni Lyra. Ang kanyang lola Elena, masaya sa tabi ng isang binatang Ricardo Villamonte. Bakit ganito? Tanong ni Lyra sa hangin. Bakit kailangang maging ganito kasakit ang koneksyon natin sa isa't isa? Maybe? Sabi ni Marco. Hinawakan ang kamay ni Lyra. Maybe you're here to fix what was broken. Para bigyan ng kapayapaan ang lola mo. At ang papa ko. At para sa ating dalawa. Tinitigan ni Lyra ang mga mata ni Marco. Sa mga matang iyon, nakita niya ang hinaharap na hindi niya kailanman pinangarap. Isang hinaharap na parehong nakakatakot at nakakapanabik. Ngunit ang multo ng nakaraan ay masyadong mabigat. Hindi ko alam, Marco. Umiling siya. Ang pamilya ninyo ang dahilan ng pagdurusa ng lola ko. Paano ko mamahalin ang isang Villamonte? Ang tanong ay binitiwan niya ng hindi namamalayan. Isang pag-amin na mas malakas pa sa anumang salita. Mahal na nga niya ito. Natigilan si Marco. Ang sakit at saya ay naghalo sa kanyang dibdib. Mahal siya ni Lyra, ngunit ang pangalan niya mismo ang hadlang sa kanila. Lyra, hindi ko na kaya to, sabi ni Lyra. Biglang bumitaw sa pagkakahawak ni Marco. Ang gulo sa kanyang puso at isipan ay hindi na niya makayanan. Tumakbo siya palayo. Pababa ng hagdan, palayo sa rooftop, palayo kay Marco. Lyra, wait! Sigaw ni Marco. Ngunit hindi siya lumingon. Tumakbo siya ng tumakbo, ang mga luhay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang lumayo. Bago pa tuluyang malunod ang kanyang puso sa isang pag-ibig na sa simula pa lang ay isinumpa na. Ang bawat hakbang ni Lyra palayo sa rooftop ay tila isang malakas na dagok sa puso ni Marco. Sinundan niya ito. Tinatawag ang pangalan niya, ngunit si Lyra ay parang isang usok na hindi niya maabot. Lyra, please! Mag-usap tayo! Sigaw niya habang tinatahak nila ang mga pasilyo ng ospital. Ang mga taong nakakakita sa kanila ay nagtataka. Ang makapangyarihang si Marco Villamonte, hinahabol ang isang hamak na janitress na umiiyak. Ngunit wala nang pakialam si Marco sa sasabihin ng iba. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng tumatakbo palayo sa kanya. Dala-dala ang kalahati ng kanyang puso.
Naabutan niya si Lyra sa labas ng ospital, malapit sa isang bus stop. Gabi na at malamig ang hangin. Nakatayo si Lyra sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang anino niyas mahaba at malungkot. "Lyra," sabi ni Marco. Hingal na hingal, humarap si Lyra. Ang mukha'y basang-basa ng luha. "Umuwi ka na, Marco." "That's not true." Giit ni Marco. "Lumapit dito. Huwag mong hayaang diktahan ng nakaraan ang kinabukasan natin. Yes, our families made mistakes. Terrible mistakes. Pero hindi tayo sila. We can write our own story." Umiling si Lyra. "Masyadong komplikado. Masyadong masakit. Then, let's face it together." Pagmamakaawa ni Marco, hinawakan ang mga kamay ni Lyra. Ang mga ito'y malamig na parang yelo. "Huwag mo akong iwan ngayon, Lyra. Lalo na ngayon. Kailangan ka ng papa ko. He's been responding to you, to the memory of your grandmother. Ikaw lang ang pag-asa niya." Tumigil si Marco. At tinitigan si Lyra ng malalim. "Kailangan ka namin, Lyra." "Kailangan kita." Ang huling mga salita ay binitiwan niya na halos pabulong, puno ng kahinaan at pagsusumamo na hindi pa niya kailanman ipinakita sa kanino man. Ang isang Marco Villamonte na kayang makuha ang lahat ay nagmamakaawa ngayon sa isang babaeng walang-wala. Naramdaman ni Lyra ang panginginig sa buong katawan. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong manatili. Gustong yumakap kay Marco at sabihing lalaban sila ng sabay. Ngunit ang takot at ang sakit ng nakaraan ay mas malakas. Samantala, sa opisina ni Marco, si Isabela ay nakaharap sa dalawang abogado ng mga Villamonte. Tapos na ang kanyang maliligayang araw. Ang engagement ay kanselado na. Ang business deal sa pagitan ng kanilang pamilya ay nasa bingit ng pagguho. Ang kanyang ama ay tumawag, sumisigaw sa galit. Sinisisi siya sa lahat. Nawala na ang lahat sa kanya. Ang kayamanan, ang status, ang lalaking pakakasalan niya sana, at lahat ng iyon dahil sa isang janitress. Isang matinding galit. Isang galit na purong-puro at nakakabulag ang pumuno sa kanyang pagkatao. Kung babagsak siya, sisiguraduhin niyang isasama niya ang lahat. "Hindi pa ako tapos." Bulong niya sa sarili habang naglalakad palabas ng ospital matapos siyang palayain pansamantala. "Hindi pa tayo tapos, Lyra Santos." May naalala siyang isang tao. Isang manggagamot sa Quiapo na minsan nang nilapitan ng kanyang yaya para sa isang kulam. Ang taong iyon ay nagbebenta ng kung ano-anong halamang gamot. Ang iba'y nakakagaling, ang iba'y nakamamatay. Isang masamang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang desperado. Isang ideyang walang kapatawaran. Kung ang mga halaman mo ang nagbigay buhay sa kanya, sabi ni Isabela sa hangin, na para bang kausap si Lyra. Ang mga halaman ko naman ang tatapos sa kanya. Sa bus stop, sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumunog ang telepono ni Marco. Isang nurse mula sa ospital. "Sir Marco, you need to come back." Humihina po ang vital signs ni Don Ricardo. Nagkatinginan sina Lyra at Marco. Ang takot ay malinaw na nakikita sa kanilang mga mata. "Lyra, please," sabi ni Marco. Ang boses ay nagmamadali. "Just for tonight. One last night. Gawin mo para sa kanya, para sa lola mo. After this, kung gusto mo pa ring umalis, I will let you go. I promise." Ang pag-aalala para kay Don Ricardo ay nanaig sa sariling sakit na nararamdaman ni Lyra. Hindi niya kayang talikuran ng isang taong nangangailangan ng tulong. Tumango siya.
Sabay silang tumakbo pabalik sa ospital. Hindi nila alam, sa isang madilim na eskinita sa Quiapo, si Isabela ay may kausap na isang matandang babae. Iniabot niya ang isang makapal na balutan ng pera. Ang kapalit, isang maliit na supot ng mga tuyong dahon. Mga dahong kamukhang-kamukha ng lavender na ginagamit ni Lyra. Ngunit ang mga ito ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Nagbibigay ito ng walang hanggang pagtulog. Habang naghahanda si Lyra para sa huling ritual ng pagpapagaling, si Isabela ay naghihintay sa dilim. Sa isang sulok ng pasilyo, hinihintay niya ang tamang pagkakataon. Nang pumasok si Lyra sa banyo ng suite para kumuha ng maligamgam na tubig, doon kumilos si Isabela. Mabilis, tahimik, walang bakas. Pumasok siya sa silid, kinuha ang supot ng mababangong halaman na inihanda ni Lyra sa mesa at ipinalit ang supot na dala niya. Paglabas ni Lyra sa banyo, wala siyang napansin na kahit anong kakaiba. Ang lahat ay nasa ayos. Kinuha niya ang supot ng halaman. Ang supot na ngayon ay naglalaman na ng lason at inihanda ang sarili para sa huling yugto ng pagpapagaling. Ang hangin sa loob ng VIP suite ay mabigat, puno ng hindi masabing kaba. Nakatayo si Marco sa tabi ng bintana, nakatanaw sa labas, ngunit wala namang makita. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa bawat galaw ni Lyra, sa bawat tunog sa loob ng silid. Kinuha ni Lyra ang supot ng mga halaman, ang supot na ipinalit ni Isabela. Idinuldol niya ito sa isang mangkok ng maligamgam na tubig at isang pamilyar na amoy ng lavender ang kumalat. Ngunit may kasama itong ibang amoy. Isang amoy na bahagyang mapait na inakala ni Lyra ay dahil lang sa pagod at stress niya. "Gagaling po kayo, Don Ricardo," bulong ni Lyra, habang inilalapit ang mangkok sa gilid ng kama para ipaamoy ang singaw sa matanda. Isang paraan ng aromatherapy na laging epektibo. "Para po sa kapayapaan ninyo at ng lola ko." Pinanood niya ang mukha ni Don Ricardo, nag-aabang ng anumang reaksyon. Ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, nagsimula ang bangungot. Ang payapang mukha ni Don Ricardo ay biglang nanginig. Isang mahinang ubo ang kumawala sa bibig nito, na sinundan ng isa pa, mas malakas, mas marahas. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mangisay at ang makina, ang tunog ng alarma, ay nakabibingi. Ang berdeng linya sa monitor ay naging isang magulong guhit na walang direksyon. "Anong nangyayari?" sigaw ni Marco. Mabilis na lumapit sa kama. Natulala si Lyra. Ang mangkok ay nabitawan niya at ang laman nito'y kumalat sa puting sahig. Nakatitig lang siya sa nangingisay na katawan ni Don Ricardo, hindi maintindihan kung ano ang nagawa niyang mali. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at bumuhos ang mga doktor at nurse, pinangungunahan ni Dr. Alcaraz. "Clear the room!" sigaw nito. "He's having a seizure!" Get the crash cart. Ang eksena ay naging isang magulong sayaw ng kamatayan. May nag-aasikaso sa mga tubo, may nag-iiniksyon ng gamot. Itinulak ng isang nurse si Lyra palayo sa kama. "Tumabi ka diyan." At sa gitna ng kaguluhan, mula sa pintuan, lumitaw si Isabela. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at takot. "Oh my God! Papa!" sigaw niya, na para bang siya ang tunay na nag-aalalang anak. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napako sa basag na mangkok sa sahig at sa nakakalat na mga halaman. Tumingin siya kay Lyra, ang kanyang mga matay nanlalaki sa kunwaring pagka-shock. "Ano yan?" turo niya. "Anong ginawa mo sa kanya?" "Nakita ko siya," sigaw niya, nakaturo kay Lyra. "Hey! May inilagay siyang kakaiba sa gamot. I saw her!" Lahat ng mata sa silid ay napunta kay Lyra. Mabilis na pinulot ni Dr. Alcaraz ang ilan sa mga basang dahon sa sahig. Inamoy niya ito. Ang kaninang seryoso niyang mukha ay napalitan ng galit. "This isn't lavender," sabi niya.
Ang boses ay malamig at puno ng akusasyon. This is oleander. Highly toxic. Lalo na sa isang pasyenteng ganito kahina ang kondisyon. You poisoned him. Lason, ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Lyra. Hindi maaari. Iyon ang mga halamang bigay sa kanya ni... Teka, napatingin siya sa bag niya. Nakita niyang nakabukas pa rin ito. At sa loob, nandoon pa ang supot ng tunay na lavender na kinuha niya sa janitor's room kanina. May nagpalit. Tumingin siya kay Isabela at nakita niya ito. Isang mabilis, halos hindi mahahalata, nangiti ng tagumpay sa mga labi nito bago ito muling nagsuot ng maskara ng pag-iyak. Hindi ako yan! Sigaw ni Lyra. Ang boses ay basag na sa pag-iyak. May naglagay niyan! Isabela! Siya! Ngunit sino ang maniniwala sa kanya? Ang hamak na janitress laban sa isang respetadong fiancé? Tumingin siya kay Marco. Naghahanap ng tulong. Naghahanap ng tiwala. Marco, maniwala ka sa akin. Please. Ngunit si Marco ay nakatitig lang sa kanyang ama, na ngayon ay binibigyan na ng CPR ng mga doktor. Ang mukha niya ay walang emosyon. Isang blankong pader. Ang taong kanina lang ay nagsabing kailangan siya, ngayon ay tila hindi na siya kilala. Ang katahimikan ni Marco ay mas masakit kaysa sa lahat ng akusasyon sa silid. Ito ay isang hatol. Security! Sigaw ni Dr. Alcaraz. Dalhin niyo ang babaeng yan! Dalawang malaking security guard ang humawak sa magkabilang braso ni Lyra. Kinaladkad siya palabas ng silid. Marco! Huling sigaw niya, puno ng pagmamakaawa. Sa pagkakataong iyon, lumingon si Marco. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Nakita ni Lyra sa mga mata nito ang hindi maipaliwanag na sakit, pagkalito at pagkabigo. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumalikod sa kanya. Iyon na ang katapusan. Habang kinakaladkad siya palayo sa pasilyo, ang tunog ng flatline mula sa silid ay umabot sa kanyang pandinig. Nawala na ang lahat, ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, ang buhay ni Don Ricardo, at ang tiwala ng lalaking pinakamamahal niya. Ang katahimikan sa loob ng VIP suite pagkatapos ng kaguluhan ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na alarma. Na-revive ng mga doktor si Don Ricardo, ngunit ang kanyang kondisyon ay kritikal, mas malala pa kaysa dati. Comatose pa rin, pero ngayon, ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipaglaban. Nakatayo si Marco sa tabi ng kama, isang estatwang gawa sa pagsisisi at pagkalito. Ang mga salita ni Dr. Alcaraz ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. You poisoned him. Ang huling sigaw ni Lyra. Marco! Maniwala ka sa akin! At ang imahe ng pagtalikod niya rito, umupo siya sa silyang madalas upuan ni Lyra. Ang amoy ng lason ay kumapit pa rin sa hangin, ngunit sa ilalim nito, naamoy pa rin niya ang banayad na halimuyak ni Lyra. Ang amoy ng pag-asa. Dumating si Isabela, umupo sa tabi niya, at hinawakan ang kanyang kamay. I'm so sorry this happened, darling. I knew she was bad news from the start. Huwag kang mag-alala. She's now in police custody. She will pay for this. Ang mga salita ni Isabela ay dapat sana'y nagbigay ng kapanatagan, ngunit sa halip, isang kakaibang pakiramdam ng pagkainis ang naramdaman ni Marco. May mali. Naalala niya ang eksena kanina. Ang perpektong timing ng pagdating ni Isabela, ang bilis nitong makaturo ng salarin, ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito, at may isa pang bagay. Nang hawakan siya ni Isabela, naamoy niya ang isang pamilyar na halimuyak sa mga kamay nito. Ang parehong mapait na amoy na naamoy niya sa silid bago naganap ang lahat. Saan ka galing kanina bago ka pumunta dito? Tanong ni Marco. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Natigilan si Isabela.
Nasa lobby lang, of course. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Huwag kang magsinungaling sa akin, Isabela, sabi ni Marco. Bumitaw sa pagkakahawak nito at humarap. Saan ka galing? Nagbago ang ekspresyon ni Isabela. Why are you asking me these questions? Ako na nga itong nagmamalasakit sa'yo, ako pa ang pinagdududahan mo? Baka naman yang Lira na yan ang dapat mong tanungin? Hindi na sumagot si Marco. Ngunit ang buto ng pagdududa ay naitanim na. Kinabukasan, habang ang buong ospital ay pinag-uusapan ang janitress na mambabarang, pumunta si Marco sa security office. I need to see the footage again, sabi niya. Lahat ng kamera sa palapag na ito. Ilang oras siyang nanood, paulit-ulit. Pinapanood niya ang bawat galaw. Nakita niya ang pagdating ni Lira, ang paghahanda niya, at nakita niya si Isabela na palihim na naglalakad sa pasilyo, hindi galing sa lobby, kundi galing sa fire exit. Isang blind spot sa mga kamera, ngunit hindi iyon sapat na ebidensya. Bumalik siya sa opisina niya, gulong-gulo ang isip. Paano niya mapapatunayan? Napatingin siya sa telepono ni Isabela na naiwan ito sa mesa. Alam niyang mali, pero itinulak siya ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Binuksan niya ito. Sa call logs, may isang unregistered number na tinawagan nito kagabi ilang minuto bago ang insidente. Sino to? Tanong niya sa sarili. Sa presinto, si Lira ay nakaupo sa isang malamig na selda. Umiiyak. Paulit-ulit niyang sinasabi sa mga pulis ang katotohanan, ngunit para silang mga bingi. Ang ebidensya ay malinaw. Ang mga fingerprints niya ay nasa mangkok. Ang testimonya ni Dr. Alcaraz at ni Isabela ay matibay. Wala siyang kalaban-laban. Ang mas masakit ay ang pagtalikod ni Marco. Iyon ang pumatay sa lahat ng pag-asa niya. Biglang may lumapit na pulis sa selda niya. Nanginginig niyang kinuha ang telepono. Hello? Lira. Ang boses ni Marco. Natahimik si Lira. Ang galit at sakit ay muling bumuhos sa kanyang puso. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Patawarin mo ako, Lira, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Nabulag ako. Natakot ako. Pero hindi ako tumigil maniwala sa'yo. Isang butil ng luha ang dumaloy sa pisngi ni Lira. Makinig ka, pagpapatuloy ni Marco. May hinala na ako. Kailangan ko lang ng patunay. Magtiwala ka sa akin. Ilalabas kita dyan. Maniwala ka sa akin. Hindi alam ni Lira kung ano ang mararamdaman. Pagkatapos ng lahat ng sakit, may isang munting sinag ng pag-asa na muling sumilay. Pagkatapos ng tawag, mas naging determinado si Marco. Nag-hire siya ng isang private investigator para i-trace ang unregistered number at siya mismo ay bumalik sa pinangyarihan ng krimen. Pinulot niya ang basag na mangkok. Kinuha ang mga natirang tuyong halaman. May napansin siyang isang bagay na hindi nakita ng iba. Sa ilalim ng kama, may isang maliit, halos hindi makitang butil. Isang butil ng pearl earring. Alam niyang hindi iyon kay Lira. Hindi ito nagsusuot ng alahas. Ngunit si Isabela, palagi itong nagsusuot ng pearl earrings na kapareho ng disenyo na iyon. Habang hawak niya ang maliit na ebidensya, tumunog ang kanyang telepono. Ang private investigator, Sir Marco, na-trace na namin ang number. Nakarehistro sa isang aling sela, isang kilalang nagbebenta ng mga gamit sa kulam at mga lason sa Quiapo. Lahat ng piraso ay nagkabit-kabit na. Ang sikretong tawag, ang pearl earring, ang mapait na amoy. Ang kasinungalingan ni Isabela. Samantala, ang pamilya Fortaleza, sa pag-aakalang nanalo na sila, ay nag-organisa ng isang press conference para linisin ang pangalan ni Isabela at formal na i-announce ang petsa ng kasal nila ni Marco, isang paraan para pilitin ang kamay ng mga Villamonte na ituloy ang business deal. Hawak ang USB na naglalaman ng CCTV footage.
at ang maliit na hikaw sa kanyang bulsa, nagmamaneho si Marco papunta sa press conference. Hindi para makipag-ayos, kundi para sa isang pagtutuos. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga miyembro ng media. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil, tila mga artipisyal na kidlat. Sa entablado, nakaupo ang pamilya Fortaleza, kasama si Isabela sa gitna. Ang mukha ay pinalamutian ng isang malungkot, ngunit matatag na ekspresyon. Isa siyang perpektong aktres na gumaganap sa papel ng isang naaping biktima. My family and I would like to thank everyone for their support during this trying time, simula ng ama ni Isabela, si Don Emilio. What happened to Don Ricardo was a tragedy, an evil act perpetrated by a desperate woman. But we are here today to show you that love and our family's alliance will triumph over evil. Itinaas niya ang kamay ni Isabela. And so, it is with great pride that we officially announce the wedding of my daughter, Isabela, to Mr. Marco Villamonte. This coming December, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ngunit bago pa man makapagsalita si Isabela para sa kanyang acceptance speech, isang malakas na boses ang pumutol sa lahat. I object. Lahat ng ulo ay lumingon sa pinanggalingan ng boses. Sa may pintuan ng ballroom, nakatayo si Marco Villamonte. Mag-isa. Ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa buong silid. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa entablado. Ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Marco, darling, you're here. Sabi ni Isabela. Tumayo para salubungin siya. Sinusubukang iligtas ang sitwasyon, ngunit nilagpasan lang siya ni Marco. Kinuha niya ang mikropono mula kay Don Emilio. There will be no wedding, mariin niyang sabi sa mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Because my fiancé is a liar, a manipulator, and a murderer in the making. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa audience. Ang mga kamera ay mas lalong naging agresibo. Marco, what are you saying? Are you insane? Sigaw ni Isabela. Ang kanyang pagkukunwari ay nagsisimula ng gumuho. Am I? Tanong ni Marco. Ladies and gentlemen of the press, I was about to marry a woman I thought I knew, but I was wrong. Isinaksak niya ang isang USB sa laptop na konektado sa malaking screen sa likod ng entablado. This is the CCTV footage from the hospital. On the night my father was poisoned, pinindot niya ang play. Sa malaking screen, nakita ng lahat ang malinaw na video ni Isabela na palihim na pumapasok sa VIP suite. Ang pagpapalit niya ng supot ng halaman, ang mabilis niyang pag-alis, ang ebidensya ay hindi maikakaila. Napuno ng bulungan ang buong silid. Si Isabela ay namutla. Tila nakakita ng multo. That's fake. It's fabricated. Sigaw niya. Is it? Tanong ni Marco. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na plastic bag. Sa loob nito ay ang pearl earring. Then maybe you can explain how your earring ended up under my father's bed? Ang huling piraso ng depensa ni Isabela ay gumuho. Napaurong siya. You did it, Isabela. Sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pait. You tried to kill my father, all because you and your family are bankrupt, and you knew that once my father wakes up, he would cancel our business deal and expose your family's fraudulent activities. No! You're lying! Sigaw ni Isabela. Ngayon ay wala ng kontrol. Ang kanyang perpektong imahe ay basag na. Ang natira ay isang desperadang babae na dinala ng kasakiman sa bingit ng kabaliwan. Kasalanan niya yan. Kasalanan ng lira na yan. She ruined everything. She took you away from me. Kung hindi siya dumating, everything would have been perfect. I hate her. I hate you all. Ang kanyang pag-amin sa gitna ng kanyang pagwawala
ay isang huling pako sa kanyang ataol. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, sa St. Jude Medical Center, si Lyra, nakapapalaya lang mula sa presinto sa tulong ng mga abogado ni Marco, ay tumakbo pabalik sa silid ni Don Ricardo. Pagpasok niya, nakita niya ang isang nurse na nag-aayos sa kumot ng matanda. "Kumusta po siya?" tanong ni Lyra. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngumiti ang nurse. "Kanina, he was very agitated. His vitals were all over the place. Pero bigla na lang, he became calm." And then, hindi na natapos ng nurse ang kanyang sasabihin. Mula sa kama, isang mahinang boses ang narinig. Napalingon si Lyra. Ang mga mata ni Don Ricardo Villamonte, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtulog, ay dahan-dahang bumubukas. Ang kanyang tingin ay malabo, ngunit ito'y nakapako kay Lyra. Lumapit si Lyra. Ang luha ng tuwa ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. "Hindi po ako si Elena," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Apo niya po ako." Isang maliit, mahinang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Don Ricardo. Tila naiintindihan niya ang lahat. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa mukha ni Lyra. Tila hinahanap ang mga bakas ng babaeng minahal niya. "Patawad," bulong niya. Isang salita na naglalaman ng pagsisisi ng isang buong buhay. Isang salitang naghihintay ng 50 taon para masabi. Ang paggising ni Don Ricardo ay hindi dahil sa gamot o makina. Ito ay dahil sa kapatawaran, ang pagpapatawad sa sarili, at ang paghingi ng tawad sa nakaraan. At si Lyra, ang apo ng kanyang nawalang pag-ibig, ang naging tulay para doon. Ang himala ay naganap na. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalong kinasangkutan ng mga Fortaleza ay naging usap-usapan sa buong bansa. Ngunit tulad ng lahat ng balita, ito'y dahan-dahan ding nalimutan. Bumagsak ang kanilang kumpanya. Si Isabela, matapos ang isang maingay na paglilitis, ay nahatulang mabilanggo dahil sa tangkang pagpatay. Ang hustisya, kahit mabagal, ay nagkaroon ng katuparan. Sa St. Jude Medical Center, isang milagro naman ang patuloy na namumukadkad sa tulong ng walang sawang pag-aalaga ni Lyra at ng mga pinakamahusay na therapist. Si Don Ricardo Villamonte ay unti-unting nanumbalik ang lakas. Nakakapagsalita na siya ng malinaw at sa tulong ng wheelchair, nakakalabas na rin siya sa hardin ng ospital. Isang hapon, habang tinutulak ni Lyra ang kanyang wheelchair sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nagsalita ang matanda. "Lyra, iha." Simula ni Don Ricardo, ang boses ay mahina ngunit puno ng damdamin. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano kalaki ang pasasalamat ko sa iyo. Ngumiti lang si Lyra. "Ang mahalaga po ay magaling na kayo. Hindi lang katawan ko ang pinagaling mo," sabi ng matanda. Tumingala ito sa mga dahon. "Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon para itama ang mga pagkakamali ko. At gusto kong magsimula sa lola mo. At sayo." May dinukot siyang isang sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Lyra. "Ano po ito?" "Iyan ay isang trust fund para sa pamilya mo, para sa pagpapagamot ng nanay mo, sa pag-aaral ng mga kapatid mo. Hindi nito mabubura ang sakit na naidulot ng pamilya ko. Pero sana, makatulong ito para sa isang bagong simula." Napaluha si Lyra. "Salamat po. Marami pong salamat. Ako ang dapat magpasalamat," sabi ni Don Ricardo. Tinitigan niya si Lyra, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal ng isang lolo. "Nakikita ko siya sa iyo. Ang kabutihan, ang tapang, sigurado akong ipinagmamalaki kaniya." Biglang dumating si Marco. May dalang 2 baso ng fresh fruit juice. Umupo siya sa tabi nila. Ang awkwardness sa pagitan ng mag-ama ay napalitan na ng isang komportableng katahimikan.
Ang trahedya ay naglapit sa kanila sa paraang hindi nagawa ng yaman. At ikaw naman, sabi ni Don Ricardo, bumaling kay Marco. Huwag mong uulitin ang pagkakamali ko. Huwag mong pakakawalan ang babaeng mahal mo dahil lang sa negosyo o sa sasabihin ng iba. Buhay mo yan. Puso mo yan. Sundin mo. Nagkatinginan sina Marco at Lira. Isang ngiting puno ng pangunawa at pagmamahal ang namutawi sa kanilang mga labi. Makalipas ang isang linggo, dinala ni Marco si Lira sa probinsya nito. Ang nanay ni Lira, na naoperahan na sa pinakamagaling na ospital sa Maynila, ay masigla na. Ang kanilang munting bahay ay ipinapaayos na. Ipinasyal ni Lira si Marco sa hardin ng mga halamang gamot ng kanyang lola Elena. Ang hangin ay sariwa at ang paligid ay payapa. Dito ako lumaki, sabi ni Lira. Sa bawat halaman dito, may kwento, may aral. Tumigil sila sa harap ng isang halaman na may maliliit at mababangong puting bulaklak. Ito yung ginamit mo noon, di ba? Tanong ni Marco. Tumango si Lira. Ang sabi ni Lola, ang bulaklak na yan ay sumisimbolo sa pag-asang hindi namamatay. Tulad ng pag-asa kong mamahalin mo rin ako, sabi ni Marco. Humarap kay Lira. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa hindi isang singsing na may diamante, kundi isang simpleng pulseras. Ito'y yari sa pinatuyong hibla ng abaka at sa gitna nito'y may isang munting palawit na hugis dahon, Lira Santos. Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay seryoso ngunit nanginginig sa emosyon. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay. Marami pa tayong pagdadaanan, pero ipinapangako ko. Haharapin natin ang lahat ng iyon ng magkasama. Ipinapangako kong mamahalin kita, aalagaan, at irerespeto. Hindi bilang isang Villamonte, kundi bilang si Marco, ang lalaking pinagaling ng pag-ibig mo. Isinuot niya ang pulseras sa kamay ni Lira. Will you be my beginning, my middle, and my end? Will you marry me? Sa gitna ng hardin na sinimulan ng kanyang lola, sa lugar kung saan ang lahat ng sakit at pag-ibig ay nag-ugat. Ibinigay ni Lira ang kanyang sagot. Oh, Marco. Oh, 1 taon ang lumipas. Sa isang malaking hall sa Maynila, inilunsad ang Elena Santos Foundation for Traditional and Integrative Medicine. Ang layunin nito ay magbigay pondo sa mga pag-aaral tungkol sa yaman ng halamang gamot sa Pilipinas at tulungan ang mga katutubong manggagamot. Sa entablado, nakatayo si Lira Villamonte, hindi na isang mahiyain at takot na janitress, kundi isang kumpiyansang babae, isang tagapagsalita para sa mga walang boses. Sa kanyang tabi, buong pagmamalaking nakatingin ang kanyang asawa, si Marco, at sa audience, masayang pumapalakpak si Don Ricardo kasama ang magaling ng ina ni Lira. Habang nagtatapos ang araw, magkahawak kamay na pinanood ni na Marco at Lira ang paglubog ng araw mula sa bintana. Sinimulan natin ito sa isang lihim na kasunduan, bulong ni Marco. At ngayon, dugtong ni Lira, isinandal ang ulo sa balikat nito. Tatapusin natin ito sa isang panghabang buhay na pangako. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na paggaling ng katawan, ng pamilya, at ng puso ay hindi matatagpuan sa yaman o kapangyarihan. Ito'y matatagpuan sa isang pag-ibig na sapat ang tapang upang tumawid sa anumang hadlang at sapat ang kababaang loob upang maghilom ng mga sugat ng nakaraan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang pinakamabisang lunas sa anumang karamdaman ay ang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Ipinakita sa atin ni Lira at Marco na kahit gaano pa tayo magkaiba, kahit gaano pa kasakit ang ating nakaraan, ang isang pusong marunong magpatawad at umunawa ay palaging makakahanap ng daan patungo sa tunay na kaligayahan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa kwentong ito. Sana po ay napukaw namin ang inyong mga damdamin
Ano pong masasabi ninyo sa kwento ni Nalira at Marco? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya at syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, mga minamahal naming tagapakinig. Paalam.